Basahin ko muli yung aking teksto, which says chapter 6, 7 to 10. Ang sabi po rito, do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good, for in due time, due season, we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Salamat sa pagkabasa ng salita. Kagaya ng sinasabi po natin, sa mga panahong ito, these Galatian churches are being influenced by the Judaizer. They were emphasizing circumcision and law-keeping. At yung law dito na tinutukoy is the Mosaic Law of Moses. No? Kaya yung mga itinuturo nitong mga Judaizer, kina-counter ito ni Apostle Paul. Yung kanilang sinasabing, you have to be circumcised to be a real Christian. You have to obey the Mosaic Law or the law. Kinounter ito ni Apostle Paul by the gospel of grace. Kung makikita natin yan. And Paul was countering their teaching and he was emphasizing faith in Christ. No? Kasi nung panahon na yon, na merong pagbabangga ng mga paniniwala. Whether salvation comes from faith in Christ alone or through faith plus keeping the law. So yun ang nagiging issue. Kaya kinounter ni Apostol Paul yung ginagawa ng mga Judaizer na ito, yung the gospel, kaya kinounter niya by the gospel of grace and faith in Christ. Also, Paul encouraged believers na ipakita yung kanilang pananampalataya, ipamuhay yung kanilang pananampalataya, and they have to be focusing on a spirit-led life. Mamuhay sila na pinangungunahan ng Espiritu. Well, the book of Galatians, para din itong declaration of independence. It is a declaration of independence for Christians. Kasi kung titingnan natin in the book of Galatians chapter 5 and verse 1, ang sabi dito ni Paul, for freedom, Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Bakit nga? Dahil nga ini-influensyahan sila mga Judaizer. Gusto lang, ito gawin ninyo. You have to observe the law. You have to keep the law. Pero maliwanag si Apostol Pablo, for freedom, ay malaya na kayo. Declaration of freedom for independence for Christians. At dito makikita din natin kung paanong dinipinsahan ni Apostol Pablo yung justification by faith in Christ alone. The way nga pinakikita niya sa mga Galatian believers, yung kanyang punto. No? Kinukontra niya yung argumento of legalism, yung practical application of living by the Spirit. So mapapansin natin, the main issue talaga ay yung Judaizers' teaching that Gentile converts should. Yun talaga yung pinaka-issue. Yun talaga yung pinaka-issue. Sinasabi ng Judaizers, you Gentile converts, you need to be circumcised, you need to obey the law for you to become Christians. Yun ang talagang pinaka-issue dito sa Galatia. Now, we will be focusing on spiritual principle
of sowing and reaping. Katulad ng sinasabi ko, marami na tayong narinig dito. And sowing and reaping. But now we will be emphasizing personal responsibility, endurance in the ministry, and intentional good work. Ito yung ating titingnan. So, himayin po natin ito. Yung law of the harvest. First thing na dapat nating makita is the reality of the law. Ano yung law na sinasabi natin? The law of the harvest. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he reap. For one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So dito may mapapansin tayo. Sa pananalita na ito ni Apostol Pablo, he was giving a warning against deception. Do not be deceived. God is not mocked. Sa madaling salita, kung akin siyang uunawain, we cannot fool God regarding our true spiritual state or action. Hindi natin siya madadaya. God cannot be deceived or fooled. Meaning we cannot pretend to live for God and expect blessing if we actually are living for ourselves. Hindi natin maaaring sabihin na, okay lang po. If we look at chapter 6, verse 3, for if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. So makita natin yung babala against spiritual pride. Siguro naranasan ng mga Galatians because of those influence ng mga Judaizer, nag-iba na sila. Marami siguro nakakabig ito. Maraming natatawag na bumalik sa dating pananampalataya sa legalism. So, winarningan sila about spiritual pride and conceit. Yung mga mananampalataya na wrongly consider themselves more superior than others. Napakiramdam nila. Nakakahigit sila sa iba. No? Itong pananalita ni Apostol Paul serves as a caution against self-deception and legalism. Ang tunay na pananampalataya, ang tunay na kaligtasan, pinakikita ni Paul, is found in Christ, not in self-importance. Nagbibigay ng papahalaga sa sarili. Siguro, believe na sa sarili ang mga Judaizer. Namuhay sila na pagsunod sa mga itong batas. Namuhay sila, ito yung ginagawa nila, parang nagawa na nila lahat ng bagay. So they believe in themselves. I'm okay because I'm following the law. So ganun ang buhay nila. So ang tingin nila doon sa mga naiiwan marahil, wala kayo. Kami okay na kami. Ito na yon. Kaya nagbigay ng babala si Paul. God cannot be deceived. God cannot be fooled. Hindi niyo maaring pakita ang sarili ninyo na okay na kayo because ganyan ang mga na-achieve ninyo. We cannot expect God's approval if we ignore spiritual principles. Parang inaayaw niyo, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero ini-ignore ninyo, ginagawa niyo yung gusto niyo gawin, then you are expecting God's approval. You are deceiving yourselves. Meaning our choices matters. Yung ating mga pinipiling gawin, malaki po ang bahagi niyan sa ating klase ng pamumuhay. Because we are accountable for our deeds. Accountable tayo sa ating mga ginagawa. Galatians chapter 3 verse 3. Ito yung nangyayari sa Galatia. Kaya
Kaya inabot sila ni Paul. May problema kayo. Bakit kayo nagkakaganyan? Are you so foolish? Sabi niya, 3:3 of Galatians. Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Nagsimula na ka sa Espiritu. Ngayon, namumuhay kayo sa laman. So Paul, very clear, kung ating uunawain, our choices matters. We are accountable for our deeds. So there's warning of deception. Another thing is that the unchanging law of nature and the unchanging law of spirit. Parehas lang ang law of reaping. The law of nature, the law of spirit. For whatever one sows, that will he also reap. Kung ano ang tinatanim mo, yun din ang aanihin mo. So makikita natin na isang bagay na hindi maring iwasan. Yung spiritual consequences. Itong pananalitang ito, hindi lamang ito suggestion ni Paul. He was not suggesting something. Maliwanag yung pagbibigay ni Apostol Pablo na ito unawain ninyo. Whatever you do now impacts your future. Kagaya sa atin ngayon, ano mang ginagawa natin ngayon, ito yung magiging impact natin in the future. Kung namuhay tayo sa laman, aanihin mo yan. You cannot blame others in the outcome of what you are doing, of what yung pinili natin gawin. We have personal responsibility. Parang sinasabi ni Paul sa kanila, mananagot kayo sa mga ginagawa ninyo. Nagsimula na sa Espiritu. Ngayon magtatapos lang kayo sa laman. Kayo ang mananagot niyan. Kayo ang aani sa konsekwensya niyan. You have to have that personal responsibility of what your choices are. Napakalakas siguro ng impluensya ng mga Judaism, tawag niyan, mga liberal, yung liberalism doon sa mga nainganyo ng mga Judaizer. We are spiritually accountable for ourselves. As Christians, we need to focus on spirit-led action for eternal life. Yung ating mga ginagawa. Tayo kailangan, responsable tayo. Kailangan tayong magtuon doon sa mga bagay na pang-spiritual. Because motives matters most. Because God sees intention behind our actions. Nakikita ng Diyos yung ating mga ginagawa. Nakikita ng Diyos yung lahat ng ating mga iniisip. Walang nakakatago sa Diyos. Lahat ng ating iniisip, lahat ng ating mga ginagawa, may tatago niya sa mga kapatid, pero sa Diyos hindi. Pwedeng pag Sunday or spiritual, pagka bit-bit mo yung Biblia, bit mo yung cellphone, na mayroong Word of God, pwede kang spiritual. Pero hindi mo malilihim sa Diyos yung mga ginagawa mo na hindi nakikita ng iba. Motives matters because God sees intentions behind actions. Tandaan natin po, ang ating mga ginagawa reflects our true faith. Kung ano yung mga ginagawa natin, ito yung maglalarawan sa atin kung ano tayo. Yung ating mga iniisip, yung laman ng ating puso, lumalabas sa ginagawa natin yan. Kung ikaw ay talagang namuhay ka sa laman, lumalabas din yan. Pero kung sa Espiritu, lalabas din yan. For as the body, apart from the Spirit, is dead, so also faith, apart from the work is dead.
No? So, merong pagkaugnay yung ating mga ginagawa sa ating katawan. Sabi rito sa James chapter 2 verse 26, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from the work is dead. So maliwanag, no? Action reflects true faith. So therefore, Christians, we have to align our choices with faith. Yung mga Galatian believers, nung mga panahon na yun, nung ma-impluwensyahan na sila, siguro nalalayo na sila sa itinuturo ni Pablo na you are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Now, they are doing the things na gusto na nilang gawin. Nagiging liberal na sila. Ngayon, marami nang liberal eh. Marami na may mga Kristiyano na believing to be Christian, pero namuhay sila sa laman. May mga makikita tayong mga akala mo seryosong Kristiyano, pero ang mga ginagawa ay sa laman. And maybe these Galatian believers were doing the same. At sa ngayon, sa panahon natin, marami din gumagawa niyan. Napag-usapan nga namin kanina. Christians, may grupo, nagiinuman ba? That's liberalism. Okay lang sa kanila yon. Basta importante may pananampalataya sila, pero gumagawa sila ng ganong mga bagay. We have to align our choices with faith. We have to prioritize eternal perspective over temporary gain. Napakahalaga nito. Kung gusto nating lumakad sa kalooban ng Diyos, ituon natin ang ating isipan sa Espiritu at sa ating pananampalataya. You have to prioritize doon sa mga bagay na panglangit. At sabi nga dito verse 8, for the one who sows to his own flesh, well, from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit, well, from the Spirit reap eternal life. So maliwanag yung pinakikita. Dalawang, anong tawag ba niyang field na yan? Sakahan? Paano mo siya tatagalugin? Sakahan? Bukirin? Halamanan? Kung ano itinatanim mo dyan, yun yung anihin mo. Yung Christian, isipin natin ito. Sa ating buhay pananampalataya, ano ba tinatanim natin? Pagkat kung ano yung tinanim mo, yun mo aanihin mo. Lagi may kasabihan eh. Walang santol na namumunga ng mangga. Kaya titingnan natin, Kristiyano ka, ano ibubunga sa iyo? Dapat ano ang bungang makikita sa iyo? Bunga ng Espiritu. So, ang resulta, maliwanag. The result of the harvest. If you are sowing to the flesh, yung unang halamanan, yung unang bukirin, sowing to the flesh leads to reaping corruption. You know what is corruption? Ano pa ang bunga ng corruption? That is decay. That is ruin. That is destruction. No? Pagkabulok, pagkasira, at pagkawasak ang idudulot nito. When we say sowing for the flesh, it means we are prioritizing self-desire over spirit-led living. Tandaan po natin, kina-counter dito ni Apostol Pablo yung legalism. No? Kaya, inaanyayahan niya yung mga Kristiyano to live by the Spirit rather than the law. Pinagtutuunan niya yung pansin sa community responsibility, being burdened, restoring the fallen, and supporting teachers yung tinuturo niya. Ito yung gawin ninyo. Ito yung dapat nakikita sa inyo. He was emphasizing the true freedom in Christ is demonstrated through being action and sowing to the Spirit. That is loving action and sowing to the Spirit. Dapat makita
sabi niya. That is focusing on selfish gain. Itong mga sowing to the flesh is focusing on self-gain that leads to spiritual emptiness. Baka meron pa sa atin dito. Ayaw mong maging kabahagi sa iglesia because hindi mo mabitawan yung mga bagay na pinahahalagahan mo. Yung mga bagay na mas importante sa iyo, kahit against God, against the will of God, you're still doing. Ginagawa mo, hindi mo mabitawan. Kaya ayaw mo maging kabahagi sa iglesia dahil sa mga bagay na yan. You are living for yourself. You are focusing on selfish gain. Natandaan natin, it will lead to spiritual emptiness. We have to check ourselves. Are we living for self or are we living for God? Napakahalagang bagay yan. Ay itong mga bagay na sinasabi natin when it comes to legalism. Legalism believe that adherence to specific laws, tradition, or behavior. Ito yung kanilang basihan for salvation. And God's acceptance, tanggap na ako ng Diyos. Kaysa doon sa titingnan lang yung grace through faith. Kaya ito yung kanyang ini-emphasize dito sa Gentile converts sa Galatia. Na dapat nating maunawaan sa buhay natin ngayon sagana, laganap ang ganitong mga pangangatwiran. Yung iba mga atwiran, okay na sa akin. Alam ko naman yung John 3:16, okay na yun. Ligtas na ako, sinabi, for God so loved the world. Ano ba kasunod? Nakalimutan ko yata. That He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Sapat na yun, ligtas na ako. Then I can do everything. Everything I can do. So baka ganun pa rin ang katwiran natin. You're sowing to the flesh. Reps corruption. Ano ba itong mga corruptible things na maaaring sumira sa buhay ng isang mananampalataya? At hindi lang sa mananampalataya, sa lahat ng tao. Selfish ambition, immorality, pride, greed, at marami pang iba. Yan yung mga maaring hindi natin nabibitawan pa. Ang outcome po niyan, corruption. When si corruption, decay, ruin, destruction. Ang spiritual destruction, resulta yan. Emotional destruction, resulta yan. At higit sa lahat, napapalayo ka na sa Diyos kapag ganyan ang ipinamumuhay natin. Gusto ba nating malayo sa Diyos? Mamuhay tayo sa ganong paraan. Parang ganon din sinasabi ni Paul sa Galatia. Gusto niyo yan? Sige, patuloy. Nagsimula kayo sa Espiritu Ngayon, nagre-resulta kayo, natatapos kayo sa laban. Tuloy niyo lang yan. And this will happen. Aanihin ninyo. Nagtanim kayo sa laman, aani kayo ng resulta sa laban. Kaya Christian, this is a challenge sa atin. Nagsimula, naalala ko na naman yung mga nating kasama ko. Nagsimula sa Espiritu, talagang mainit na mainit lang tinanggap ang Panginoon. Pero habang tumatagal, imbis na lumago, nawawala, unti-unti nag-subside yung kanilang kainitan sa Panginoon. At baka ganyan tayo. Baka nagsasubside na yung pagmamahal natin sa Diyos. Naniniwala na lamang tayo sinasabi, I have faith. Remember this, faith. In your faith cannot save. Pag sinabi mo lang may pananampalataya ako, ligtas na ako, no. Your faith cannot save you. Because faith in faith cannot save. Faith in the Lord Jesus Christ saves, not your faith in your faith. Yung sinabi natin nung araw, yung mga pangaral natin,
There are three elements of a saving faith. Knowledge, assent, and trust. Napakalagang bagay nito. At yan ay dapat ikinukultivate natin. Christian church. At yung mga wala pa sa Panginoon, hindi pa naging kabahagi sa katawan ni Kristo. Yung mga, ang tawag niyan, yung mga nagdududa pa, nag-aalangan pa. Kailan pa? Paghuli na ang lahat. Ngayon yung pagkakataon. No? Dapat makita natin, pag nagtatanim kayo sa laman, aani kayo sa laman. At malalayo tayo sa Diyos. Ito yung sasabihin natin, baka maganda pakinggan nyo ito. Sowing to the Spirit. Ito ang itanim natin. Mamili tayo doon sa dalawang lupa na tanam natin. Piliin natin ito, magandang lupa na ito. The Spirit. Because it leads to reaping everlasting life. Siguro, sabi ni Paul doon sa mga taga-Galasya, sige, pag diyan kayo, sa laman. Anihin niyo bunga niyan. Pero kung dito naman kayo sa Espiritu, aani kayo ng walang hanggang buhay. Alin pipiliin niyo? So parang gano'n lang nga tanong ni Paul doon sa mga Galatian believers. We're being influenced by the Judaizer. Sa ngayon, marami din tayong impluensya eh. Parang sa Galatia lang. Pag hindi tayo nag-iingat, napakarami nating impluensya masusumpungan sa labas. Pwede nyo tanungin sarili nyo. Ako ba'y na-impluensyahan sa mga bagay sa mundo? O ako ba'y ang impluensya ko sa Espiritu pa din? Kailan po makakasagot niyan? We have to be living guided by God's Spirit, Christians. If you are a Christian, you have to be guided by the Spirit of God. You have to be guided by the Word of God. No? Sowing to the Spirit is focusing on what God desires, not what you desire. We have to be guided by God's desire, not our own self-desire. Kasi gusto ko to eh. Minsan ganun pangangatwiran natin eh. Ito kasi gusto ko, dito ako masaya eh. Ang tanong, masaya ba ang Diyos sa ginagawa mo? Masaya ka nga. Pero ang tanong dito, anong ibubunga niyan sa buhay espiritual mo? Sa mga ginagawa mo? Yung mga nag-aalinlangan, yung mga nagdududa sa kanilang mga sarili. Itanong mo lagi, bakit pa ako nagdududa maging kabahagi sa iglesia? Bakit pa hindi ko matanggap na kailangan ako maging parte ng iglesia? Anong pumipigil sa akin? You have to ask yourself, bakit? Anong pumipigil sa iyo? You have to be guided by God's word. You have to be guided by what God desires for you. Gusto ng Diyos. So into the Spirit is focusing on what God desires for you, for me. Sabi nga Pastor Joey kayo umaga, para sa ating lahat. Ano gusto ng Diyos? Maliwanag din sinasabi ni Paul. We have to serve others with love, joy, patience, peace. That is prioritizing God's kingdom. As Christians, we have to prioritize what God wants us to be. God wants us to be part of His kingdom. At yung mga pangangaral dati, the blessedness, lahat, yun yung kingdom character. Tayo. Marami na impluensya, lalo sa mga social media ngayon, napakaraming impluensya. Nga, pag hindi tayo nag-iingat, baka maligaw tayo. Hindi man yung mga Judaizer ang nagyayaya sa atin, minsan tayo na mismo nagyayaya sa sarili natin para malayo tayo sa daang nilalakaran natin para sa Diyos. Mga pinipili natin. Piliin natin yung para sa Diyos for eternal.
we have to be guided by the Spirit of God. We have to sow to the Spirit. We have to be prioritizing God's kingdom. Paano ito gagawin? Alam mo, mahirap gawin ng iba ito eh. Yung paglakad sa kalooban ng Diyos, napakahirap gawin ng iba. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka, merong sinisipsip ka, sinisiraan ka, ano pipiliin mo? Ang mag-retaliate? Ito, simpleng tanong to. Sa mga trabaho natin, sinisiraan ka sa trabaho mo. Sinasabihan ka, sige, ganyan-ganyan. Anong pipiliin mo? Will you choose to retaliate or you will choose kindness? Sa bahay mo, anong pinaprioritize mo? Are you prioritizing prayer or you are prioritizing your scrolling of your sockmate? Minsan, pagbukas natin sa bahay, pagkagising, cellphone. Eh, nandun yung Bible eh. Pag scroll na ganyan, hindi ang Bible lumitaw, iba lumitaw. Abang ganda, yun na, tinignan. Mamimili ka ngayon, are you going to pray? Or you focus yourself on what? Yung nag-reflect sa tinitingnan mo. Ano inuna natin panalangin? Yung scrolling your cellphone. O ba, halimbawa may nananakit sa inyo, ano unahin mo? Ano pipiliin mo? To hate that person o to forgive that person? Di ba mga simple tanong yan sa Kristiyanong pamumuhay? If you sow hatred, you will reap hatred. If you sow kindness, you will reap kindness. Although sa panahon natin ngayon, tanim ka ng kabutihan, may gagantihan ka pa ng masama eh. Pero what will you choose? Forgive. To show kindness pa rin sa mga ganong pagkakataon. Yun yung guided tayo by the Spirit. Kailan mahalaga makita natin? Halimbawa na sa trabaho ka, kailangan mo mag-desisyon. No, ngayon sa panahon natin, kita mo yung ang dami nang kurap sa panahon natin ngayon eh. Yung mga pagdidesisyon, anong pipiliin mo? Integrity or shortcuts? Alam mo sinasabing shortcuts? Nagtatrabaho ka, pag may sinuhol sa ganyan, tanggap ka. Kristiyano ka, ha? Ang pinag-usapan natin, Christians. Hayaan mo na yan sa mundo, buhay nila yan. Tayo mga Kristiyano, baka nasa opisina ka, ikaw taga-process ng papel, tapos nagmamadaliin daw. Hindi, pasa mo yan sa kabila. Pag inabutan ng ganyan, okay na. Kalimutan na integrity because of those things. Meron na bang gumawa sa atin yan? Pagkaya ng ginagawa natin, hindi tayo ginagabayan ng Diyos. Tayo pumili sa ganong gawain. We have to make a tough decision. We have to choose integrity rather than doing shortcuts sa mga bagay. We have to be trusting God's guidance. Church, we have to be sowing things sa Espiritu. Dapat natin itatanim. Because harvest is directly related to what is invested. No? The harvest is directly related to what is invested. Ano ba yung tinatanim natin sa ating mga kaisipan? Ano ba yung pinakikita natin sa ating mga actions? Ano ba yung pinakikita natin sa ating mga pag-uugali? Si Paul, kaya sumulat, kung titingnan natin, kaya siya sumulat, nakikita na niya ito resulta. Doon sa tinanggap ng turo ng mga Judaizer, nakikita niya yung mga galaw ng mga who claim to be Christians. Kaya nga, kina-counter niya ito eh. Yung mga tinuturo na ito. Si Paul, wala na sa atin si Paul ngayon, pero nandyan yung kanyang mga sulat na laging magpapaalala sa atin. Ang kailangan lang natin basahin.
Para malaman natin pa, how do we react doon sa mga temptation sa ating kapaligiran? Ano ba yung tatanim natin? At nakikita natin sa dalawang halamanan. Sowing to the flesh, sowing to the spirit. Kaya bilang mga mananampalataya, piliin na natin yung magdadala sa atin for eternity. And they sowing to the spirit. Napakahalaga nito. Because harvest is directly related to what is invested. Kung ano yung tinanim natin. Thirdly, the requirements of perseverance. In verse 9, and sabi, and let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Pansinin natin ulitin ko. And let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Tandaan natin yung salitang, we do not give up. Unang mapapansin natin dito, there is a temptation to quit. Christians, there is a temptation to quit. Let us not grow weary of doing good. Meaning we have to recognize that serving Christ can be nakakapagod. Baka mayroon nang nababurn out sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Dahan-dahan nang lalalambot ang kanya pagsunod sa Panginoon. Maliwanag, serving Christ is exhausting. Kaya dito may paghamon. Ang sabi ni Paul, do not give up. Do not give up living for others and doing right even if it hurts or even if unnoticed yung mga ginagawa mo. Huwag kang tumigil. Yung sinasabi natin na sa pag-ministry. Meron kang kasipagan, meron kang katyagaan, meron kang pagtitiis sa ministry. You have to endure in the ministry. Meron na nung araw, ikikwento ko lang, hindi chismis to, ako naman ang ikikwento ko eh. Nung araw, malakas kasi ako uminom, kaya ang katawan ko na lumaki eh. Malakas akong uminom nung araw. Merong isang, pastor din naman yun eh. Sinisiran ako. Palibhasa, nung pumunta sa bahay, nakainom ako. Dinibati ko siya ngayon. Sunod na linggo, hindi na nagbalik. Di na ako pinagtiyagaan. Pero nagpadala ang Panginoon, kilala ni Pastor Joey yun. Sila Pastor Joey, nagtiyaga sa akin yan yung araw. Pinagtiyagaan ako, kahit lasing ako, nandun. Pero may paliwanag sa salita ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, nagbago isip ko. Nadala ako sa Panginoon. Sabi, huwag tayong manghinawang. Huwag tayong tumigil kahit na mayroon pang namimilit na hadlangan yung ating gawain. Bigyan nating halaga yung ministry para sa salita ng Diyos. Kaya nga exhausting eh. Nakakapagod yan eh. Imagine mo, pagtsatsagaan mo yung ayaw sa'yo, para ka lang nanliligaw. Makulit ka. At hindi naman ikaw maghihirap na, tutulungan ka naman ng Diyos eh. Pagka ang taong nilalapitan mo, kahit nagre-receive sa'yo yan, pag yan ay pinili ng Diyos para sa kaligtasan, maniniwala at maniniwala yan, magtagal man. So huwag kang manghinawa in doing good. Kaya may hamon tayong lagi. Do not give up living for others and doing right, even if it's hard or unnoticed. Kailangan nating tingnan. Pangalawa, the promised timing of God. Sabi ni Paul sa mga taga-Galatia, for in due season, we will reap. Mayroong pag-ani. Verse 9.
So meaning, ang harvest depends on God's timing. Hindi sa'yo. It is not your own time. It is God's timing. Kagaya sa akin. It was God's timing. Ang klaro, you will reap a harvest if you keep going. Church, kahit mayroong ayaw, pagtiyagaan mo lang siya. Kahit yung tumatanggi, pagtiyagaan mo lang siya. At makikita mo kung talagang sa Diyos yan, susunod sa Diyos yan. Huwag ka lang tumigil. Huwag kang manghinawa. You can bring them back to God. Keep going and wait for God's timing. Ang punto ko rito, keep serving, keep loving, keep giving, and focus on God's approval. Mag-antay ka lang. Sa pag naglilingkod ka sa Panginoon, we have to, if we are sharing God's Word, we are serving others, huwag tayong, anong tawag niyan? Huwag tayong tamarin. Huwag tayong maging sampalok. Tamarin, sampalok, di ba? Huwag tayong maging sampalok. Kahit na ang resulta ay hindi mo nakikita ngayon. Ang resulta hindi mo pa makikita ngayon. Yung ginagawa mo, hindi mo pa makikita ngayon. Magtiyaga ka lang. Si Apostol Pablo, nagtiyaga eh. Kahit na masakit yung sinasabi niya, anong nangyari? You're foolish. Ang tawag niya sa mga Galacia, mga foolish kayo. Nagsimula na nga kayong maganda eh. Gusto niyo pa hindi maganda. Ganon din tayo sa panahon natin. Kahit hindi natin nakikita ngayon yung resulta, patuloy lang. Magtiyaga ka lang. Para ka nagtatanim. Hindi naman yung pagtanim mo tumubo at nag-ani ka kagad. Magtanim ka ngayon, antayin mo lang, aanihin mo rin ang tinanim mo. No? Trust God's timing for growth. Napakahalaga nito, Christians, sa panahon natin. Palagay ko, marami na tayong binabahagi na ng salita ng Diyos na hindi pa. Isa lang katotohanan nito. Baka tinetesting ka naman ng Diyos. Baka yung nilapitan mo, sinisiran mo, para sa Diyos talaga. Kaya lang ikaw ang tinetesting ng Diyos kung gaano ka katyaga. Baka ikaw ang umayaw eh. Sa bahay, lagi kong sinasabi, pag mayroong problema at ginagawa ng mga kasama ko sa bahay, sasabihin lang, ayaw eh. Ayaw. Pag sinasabi niya ayaw, sabi ko, ano ang umaayaw? Yung ginagawa mo, ikaw ang umaayaw. Minsan tayo umaayaw eh. Kaya hindi natin naabot yung gusto nating maabot. Dahil tayo ang umaayaw. Hindi tayo dapat umayaw. Si Pablo, hindi umayaw. Pinaliwanag niya, kinlaro niya, na ganito dapat. Tingnan niyo yung katotohanan. At tingnan niyo yung resulta. We have to keep mentoring. Kahit hindi natin nakita yung mga resulta ko, kaya few lang, kunti lang ang resulta. But we keep on mentoring. Alam sa pagmi-mentor natin, meron tayong nadadala sa Panginoon. At sometimes they fall. Pag nahulog na sila, minsan ayaw na natin silang abutin. Parang ayaw na natin silang, parang tinitigilan na siya, ayaw mo, di bahala ka. Naranasan ko yan, mayroong nagsishare sa akin nun eh. Sabi ko, hindi, didibate ko siya, dinidibate dahil may Biblia ko eh. Dati akong membro ng church choir eh. Dibate kami, dibate. Sagot sa akin nung nagsishare sa akin, kung ayaw mo, wag mo. Ang hirap makipag-usap sa'yo. Nagagawa niyo ba yon? We have to keep mentoring even if few lang ang makikita tayong results.
Kasi alam ng Diyos eh. Baka nga ikaw ang tinetesting ng Diyos eh kung gaano ka katyaga. Hindi naman yung sinisiran mo tinetesting. Kasi yung para sa Diyos, kukunin ng Diyos yan. Pero ikaw na nagme-mentor, magtiyaga ka. Baka ikaw ang tinetesting gaano ka tiyaga sa ministry. Hindi ka dapat tumigil. Sa pamilya natin, halimbawa, nilalagay ko lang yung mga simple examples sa pamilya. We have to be loving, keep on supporting and serving kahit hindi ka na-appreciate. Because we have to trust God's timing in harvest. Sa mga magulang, ito simple lang, sa mga magulang, para meron tayong mga anak na nag-struggle, huwag kang magtiyaga kang abutin. Huwag mo siyang pabayaan. We have to keep praying for struggling children sa ating mga sambahayan. Napansin niyo ba sabi ni Paul? If we do not give up, napakaliwanag yung sinasabi niya. Kaya sinasabihan niya yung mga taga-Galasya. If we do not give up, aani rin tayo. Siguro doon sa kanila, itong mga Galatian believers, wala na, nakikita na nila yung kanilang mga kasama. Iba na ang pinamumuhay. Abutin nyo, magtulungan kayong magpasa ng mga burdens, sabi ni Paul. Doon nyo lang nasusunod ang law. By carrying burdens sa isa't isa. Kaya if we do not give up, we will reap. So perseverance is very important. It is necessary for the final result. Perseverance. Challenge natin yan sa atin. If mag-persevere tayo, magpatuloy tayo. Let us not give up. Naalala ko yung meron kaming kasama noon eh. Pastora. Ang ginawa niya example eh, palaka. Ang palaka daw nahulog sa tubig. Paglalang yung palaka, sabi, never give up. Never give up. Ganon din siya sabi ng palaka. Never give up. Nasa tubig na, never give up. Ang palaka, eh, pwede naman sa tubig yan at sa amphibious nga yan eh. No? Pero sa Christian, never give up. Dahil in due time, we will reap. No? Fourth, the responsibility of opportunity in verse 10. So then, as we have opportunity, salita ni Pablo ito so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Kung akin siya titingnan sa sarili kong pag mayroon kang kapatid sa pananampalataya na medyo naliligaw, abutin natin. Tulungan natin. Ibalik natin sa fold. Dalhin natin siya, ibalik natin siya sa pamilya ng Diyos. Pagtiyagaan. Kung ayaw niya, pagtiyagaan. Kasi kung siya'y para sa Panginoon, babalik at babalik yan sa Panginoon. Tiyaga lang. No? Especially to those who are of the household of faith. Pansinin natin the urgency sa pagkakataon of the moment. As we have opportunity. Meaning, ang oras, ang panahon, ang pagkakataon, ngayon na. Hindi mamaya. Ngayon na ang pagkakataon. We have to look for chances para gumawa tayo ng kabutihan. We have to be proactive. Kailangan nating maagap in serving kapag may pagkakataon. Sapagkat ang pagkakataon ay kahit saan. There's always opportunity. Everywhere there is opportunity. Huwag nating sayangin yung mga opportunity. Another thing is the scope of service. Let us do good to everyone.
No? Ang lawak nung scope niya ng paglilingkod ng isang Kristiyano. Sa isang tunay na mananampalataya, ang lawak ng scope ng ating ng mga opportunity. No? Let us do good to everyone. So meaning, pakita natin yung kabutihan natin sa lahat ng tao. Kindness without expecting a return. Family, friends, ano pa, yung mga strangers. Pakita tayo ng kabutihang loob. Christians eh. Si Christ kahit galit doon sa mga walang ayaw sa kanya. Ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ka lang ginagawa. Sinisira niya, pinagagaling niya, kahit yung ayaw sa kanya. Wala siyang pinipili. Pero pinagsasabihan niya. Pero patuloy pa rin yung kanyang pagpapakita ng kanyang kabutihan. So tayo, sa family, sa ating mga kaibigan, sa mga strangers, pakita tayo ng kabutihan. That's how, gaano kalawak yung opportunity para sa atin. Pero dito makita maliwanag na sinasabi ni Paul, priority natin yung household of faith. Family, no? Kailangan nating pakikitaan ng kabutihan. Minsan sa panahon natin, kaiba, no? Ito, practical lang. Bakit yung ibang mga Pilipino, magaling sa iba, pero hindi naman magaling sa mga kapamilya? Naranasan niyo ba yon? Tatanong ko sa inyo, pag may bisita kayo, lalabas niyo, babasagin plato? Pero pagka kayo lang, plastic? O, di ba? Totoo yan. Pinasinasabi nito, pakita tayong kabutihan sa pamilya, sa household. Huwag tayong magpakita ng kabutihan sa iba, ay magpapakita tayong kabutihan sa iba, pero lalong higit doon sa ating mga kapamilya. Naalala ko yung mother ko noon, pag may bisita, naglalabas ng tasa, yung babasaging, yung mga ceramic, lalagyan ng kape. Pero pag kami, plastic, lalagyan ng kape. Kaya minsan biniri ko si mama, bakit ganyan ka? Pag tayo, ganito lang gamitin natin. Pero may bisita kang dating, minsan-minsan lang daw. Minsan-minsan lang naman dumating bisita eh. But that is wrong. Pakita tayo ng kabutihan sa iba. Pakita din natin sa pamilya. Kaya pasalamat naman ako sa asawa ko. Pag may bisita kami, babasagin. Ngayon bumili na, puro babasagin ng gamit sa bahay. Ay, hindi ko talaga papalitan. Regalo sa akin ng Diyos yan eh. Pinagmamalaki ko nga yan, kahit may asma yan eh. Pero ang punto natin dito, we have to show yung tamang pakikitungo, lalo na sa pamilya. Lalo na sa household of God. Yun ang pinupunto ni Paul. Meron tayong mga kapatid nga naligaw. Pakita natin, especially household of faith. Huwag natin sila pababayaan. Yung mga naligaw, yung mga naging liberalist na itong mga kasama nila. Abutin natin. Pagtiyagaan natin. Ibalik natin. Sinasabi ni Paul eh. No? You have to prioritize those who are of the household of faith. Special duty natin for care for the fellow believers. So, anyayahan natin. Unahin natin mga fellow believers natin ng aligaw. Abutin natin yung mga nagdududa pa. Abutin natin yung mga bisita. Dalhin natin sa Panginoon. Those are opportunities. Tiyaga lang. Sipag lang. Tiis lang. Because in due timing, the timing of God, we will reap. Ganun lang yun eh. Mahihirapan ka, nasasaktan ka. But we have, in every opportunity, sabi ni Paul, pinagtiyagaan ni Pablo yung mga na yun, mga taga-Galasya. Nakita niya. Kaya pinagdidiinan na yan. Kina-counter niya yung tinuturo ng mga Judaizer. That you have to be circumcised, you have to obey the Mosaic law. Sabi mo, no, you are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. We have to counter. We have to
Paliwanag ka. Ipakita mo yung totoo. Dahil hindi tayo pare-pareho ng kaisipan. Iba ang kaisipan ng iba. Ganito yon, yung mga traditions, mga ganyan. Ang sinasabi ni ganito, sinasabi ni ganito. Ang sagot natin dyan, ano sinasabi ng Biblia? Doon tayo sa sinasabi ng Biblia. Huwag yung sinasabi ni ganitong magaling. Yung sinasabi ni ganyan, napakagaling yan. Siya sa atin na ito ba yung sinasabi ng Biblia? Kung sinasabi ng Biblia, then pumayag ka. Dahil sa Biblia nagsasalita. At sinabi ng salita rito, let us do good to everyone, especially to the household of faith. Yun ang gagawin natin. Therefore, in my conclusion, we have to evaluate. Ano ba yung itinatanim natin? Nagtanim ba tayo for the flesh or we are sowing for the spirit? Evaluate if we are persevering. Are you weary? Pagod ka na ba? Do not give up. Because the harvest is coming in God's time. So, check up sarili natin. Evaluate natin, are we persevering? Another thing is that kumilos tayo. Take the opportunity to do good to someone, particularly within the church community. Kumilos tayo. So, ang challenge po natin, church, kung mayroon nakikilalang nahihirapan na, meron tayong nakikilalang bumabagsak na sa kanyang pananampalataya, sikapin natin silang abutin. Ibalik natin sila. Baka sila'y nadidiliman, baka sila'y nalilito lang. Magtiyaga tayo para sa kanila. To bring them to the fold. Huwag natin silang hayaan na mga ligaw pa. Kasi kahit sila'y nasa Panginoon at binabayaan natin yan, pag napahamak sila, then meron tayong responsibilidad. Ang tinutukoy ko yung mga mananampalataya na nangaligaw. Kasi pwede naman yan, pag umabot yung panahon ng Diyos sa kanila, pwede magsisi yan, huli na. Pero ngayon may panahon pa, abutin na natin sila para maramdaman nila yung kagalakan na nakasama sa bilang ng mga anak ng Diyos na nagkaka-fellowship. Kasi naniniwala ko pag Kristiyano yan, at pinili ng Diyos yan, umabot man yung kanyang oras, kukunin pa rin ng Diyos yan, makapagsisisi pa yan, kahit na silently. Kasi sa Diyos siya Pero hindi niya naranasan yung masayang fellowship. Hindi niya nararanasan yung magandang relasyon sa iglesia ng Diyos. So, abutin natin. Dalhin natin siya pabalik para muli niya maranasan how happy is the family of God. And that is our responsibility. Si Paul, nung sinulatan niya yung Galatia, malaki ang problema. Dahil doon sa impluensya ng mga Judaizer sa Gentile converts sa Galatia. Sa atin ngayon, meron din tayong mga problema. Hindi man katulad sa kanilang naranasan, pero mas marami ngayon ang problema. Pero pagka hindi tayo nag-ingat at hindi tayo nagtiyaga, hindi tayo nagsikap at hindi natin pinahalagahan yung mga bagay sa spiritual, marami pong mapapahamak. So I challenge the church. Let us sow to the Spirit so that we will reap abundantly sa mga aning pang eternal life. Sa church, huwag tayong manghinawa. Abutin at abutin natin ang lahat. Ang challenge natin sa ating mga bisita, masaya ang pamilya ng Diyos. There is peace, there is joy, and there is assurance. Doon naman sa mga nag-aalinlangan pa, na ayaw pa, ganun din ang challenge ko. There is peace, there is joy, there is eternal life. Trust in the Lord and in God's timing.
So, nakikita natin, the law of sowing and reaping the harvest. The sovereign, unbreakable law of the harvest. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Alam namin na may mga pagkakataon na nanghihina kami. Minsan, tinatamad. Minsan man nawawalan ng pag-asa. Pero alam namin, meron kang panahon para sa bawat isa. Tulungan kami na maging maliwanag sa aming kaisipan ang mga bagay na pag-espiritu, ang mga bagay na panlangit. Alam namin sa mundong ito napakaraming mga tukso na maaaring maglayo sa amin sa inyo. Tulungan kami na ang itanim namin ay mga bagay na pang-espiritual. Huwag niyo kami pintulot, Panginoon Diyos, na matukso sa mga bagay na panlaman na alam namin maglalayo sa amin sa inyo. Kaya po, abutin ninyo ang bawat isa. Maging ang mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, na maaring pinanghihinaan na, nalalayo na sa inyo. Bigyan niyo kami ng katyagaan, bigyan niyo kami ng kasipagan, pag-alabi ninyo ang pagmamahal sa amin, ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, upang abutin, pasiglahin, at muling dalhin sa iyong presensya ang mga nawawalay na sa iyong fellowship. Panginoon Diyos, nagtitiwala kami sa iyong panahon, sa iyong pagkakataon, at sa iyong tamang kalooban. Kaya salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo.